Mass intentions. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received offered by David Sarming and family, Lenny Campos and family. Thanksgiving Mass in honor of Virgen Lourdes, Senior San Niño, and all saints offered by Lynette and David L.J. Valles, Marilyn Swasney and family, and devoted to Our Lady of Lourdes. Thanksgiving Mass for the birthday of Lisandra Kakulan, James Vidales, Drake Arcel Salvoro, Norma Cubal. Thanksgiving Mass for the wedding anniversary of Rio and Loreline Nodalo. Special intention offered by David Sarming and family. Prayer for the eternal repose of the following souls: Justiniana, Sixto, Nicolas, Zosima, Vicilin, Pedro, Urs, Vicenta, Sofia, Rosario, Pelomino, Joseph, Alejandra, Ryan, Efrenita, Pedro, Olicrunia, Rito, Isabel, Gloria, Jaime, Pedrito, Arsenio, Emmanuel Sr., Cecilio, Hermogena, Ryan, Osos, Wilfredo, Herminia, Amancio, Francisco, Severin, Di Gloria, Dionisio, Felisa, Zosimo, Sulpicia, Papias, Jose, Restituta, Gary Avelino, Gregorio, Melodia, Alex, Cerilo, Lupi, ug alang sa kalat ni Gregorio. Nagagumpisar ako sa Diyos, makagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon, nga nakarapas sa kong lakuyamot, sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa walang pagbuhat o sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong nakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria na kanunay bulay, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaliyan ang kalita sa Diyos na makakagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dahil itong kalita niya ng Diyos pinakulilayo. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Pagkampo kita. O Ginoo Diyos, itugot ka namo imong mga alagad, ang kanunay kaayuhan sa lawas o kalag, ug tungod sa pangalan ni Santa Maria kanunay bulay, agawa kami datas sa mga kasakit ni kinabuhian. Hangtod moabot kami nganha sa kalipay na walay katapusan. Kini among ipagmanaw pinali sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nabuhi ug hari magkanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahamulan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat
ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tawo sa karaang panahon gigahimutan sa Dios. Tungod sa pagtuo, misugod si Abraham sa dihang ipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod, bisan wala siya masayon asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, ipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, sama ra siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tolda, ingon ni Isaac ug ni Jacob, nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo, maoy naglaraw ug nagtugod, ang syudad kansang mga sukaranan dili gayon mabukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan, bisan tuon di kulang na siya kaayo, ug si Sarah dili na makapanangkon. Misalig siya nga tumanong sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayon, mitungha ikan iing tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga tutuon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili nga isip nga mga balas sa kabaybayinan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios. Apan bisan layo pa kaayo, nakita na nila kini o ikahinom nila o iila sa dayag na sila mga langyaw o mga lumunoong dili sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa imo nagpahayag sa matinaw nga nangita sila o usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maguna-una sa nasod nga ilang ibiyaan. Walang una-una pa sila niini, makapauli unta sila. Hinunua, gipamandoy nila ang labi pang maayong nasod, ang lahibnong nasod. Busa wala ipangulaw sa Dios nga sila mulilangan niya nga ilang Dios, kay nag-andam ang siya usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak na si Isaac, sa dihang sulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang isaanan sa Dios, apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunong. Giingan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac, makabating ka mga kaliwan. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios pagbanhaw kang Isaac. Busa maingon ka nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayon ang Ginoong Dios ni Israel, kay iyang gituaw ang iyang nasod. Dayon ang Ginoong Dios ni Israel, kay iyang gituaw ang iyang lungsod. Iyang ibayaw ang gahom sa makaluluwas na kusog alang kanato, diha sa balay ni David iyang sulugoon. Sumala sa iyang isaan, pinaagi sa mga bakba sa iyang mga balaan, sa mga propeta sa karaang panahon. Dayon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang ituaw ang iyang lungsod. Kaluwasan sa atong mga kaaway, o sa mga kamot sa tanan natong mga kaadbang, naluoy siya sa atong mga katigulangan, o nahinungtong sa balaang mga kasabutan. Dayon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang ituaw ang iyang lungsod. Ang panumpa nga iyang gihimo kang Abraham atong amahan, nga iyang ihatag kanato, nga human paluwas sa kahadlok o balingkawas gikan sa kaaway, mag-alagad kita kaniya sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi, aron magbalaan kita diha sa iyang atubangan. Dayon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang ituaw ang iyang lungsod.
Santos ni Evangelio sumalang San Marcos. Himayawan ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi niya tumatawag, giina ni Jesus ang iyang mga pinunan, manabok kita sa lanaw. Usa bigyan nila ang kanon sa katauhan, ug ang mga pinunan misakay sa sakayan. Nagisakyan ni Jesus, ug siya gidala nila. May ibang mga sakayan usab dito. Unya ihuros ang kusog na hangin, ug hisabwan ang sakayan sa balod, ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nagkundan dito dapit sa ulin. Ipukaw siya sa mga pinunan nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mapalaka na hapit naman kita malunod? Nibangon si Jesus o iyan ipapuno ang hangin, ug ang mga palod iyang giinan hunong, ug nihunong ang hangin, ug nibanos ang kalinaw. Unya mingon si Jesus kanila, nganong dalisan man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig? Apan dalisan sila ug nagpa butan ay kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod butuman man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May suot sa atong pagpanaw sa kinabuhi. Dili kayo kaligayan na adunay mga panahon na makasinati kita mga bunos. Kini gitawag natong storms of life. No? For none of us for sure is exempted from encountering every now and then. Storms of life are just part of life. Now, speaking of storms per se, there is a nasod in physical storms, no? Are almost natural and ordinary sa atong nasod. Kung dili ko masayog, ikan sa Hunyo, nganto sa bulan sa Setyembre, mas dagan ang mga bagyo ang gabay sa atong nasod. But you know what, many brothers and sisters, sa kinabuhi, when we speak of storms in our life, times when we go through difficult moments because of some problems, challenges, kung ato kiniintandi, no, i-compare physical storms of life, storms, makaingon kita na physical storms are less difficult compared to life storms. In physical storms, mapredict na with modern technology, mapredict naman natin kung gano'n sa paulo ng bagyo. Pero hindi mga kunos o mga bagyo sa kinabuhi, hindi usahay mapredict. Mabutra sa panahon na wala na programa such as accidents, tragedy, sickness, death, betrayal, and so forth. Mabot, no? Wala na ito daw. Also, and sadly though, in some other people, these storms of life do not just happen once, but even more than that in the course of their lives. Maghanap, magsunod-sunod. My dear friends, let us ask ourselves, what storms of life are we currently facing today? Kung saan man ito yung mga bagyo sa kinabuhi na itong iatubag karon o ikasinati karon. Problema sa pamilya, pamisod sa pagkabuhian, paghahamit sa paglawas. While we try to answer this question, the struggle that we also feel sometimes is that in the middle of our life's challenges, we sometimes feel na murag
The Lord seems to be asleep. Taliwanag sa mga bagyo sa atong kinabuhi. Kung kita mga tinunan sa Ebanghelyo, no? Nakain sila, Ginoo, wala ka ba mabalaka na doon naman ka malunod? Usahay mga sinabi sa vitamin nga pagbati, murag natulog man ang Ginoo. Murag man wala siya magtagal sa atong kahinta. We sometimes feel that we are being abandoned. But, my brothers and sisters, is it really the case? Oh, really? Well, my dear friends, our gospel today reminds us that it is not the case. Hindi mo ang makita ko. Una sa tanan, we should not forget and be deceived. No? Our Lord Jesus is with us in this, what we call, boat of our life. Ang Ginoo naman kanato sa sakayan sa kinabuhi. Sa atong Ebanghelyo, we are told that the disciples were terribly afraid of what they had experienced. We can say that the storm in Bagyo Gabriela na sinabi ng panahunan ng Tagna must be very strong. Out of ordinary siguro yun. Tinara na nahandog man sila, nalisan man sila. Kini mga tawhana, mga likaramo ni sila sa dagat, yung mga fisherman ni sila. Anak ni sila sa mga unos sa dagat, sa mga dagkong balon. Pero ni Tagna, nalisan din sila. So, makikita kita na this must be out of ordinary. Kusugin siguro kung ito bagay. Tungkol kay nalisan sila, nahandog sila, o sa ilang ibuhan. Ilang ibukaw si Jesus na nagulog. When they walked, the Lord told him, Teacher, do you not care that we are perishing? Magtutulog, wala ka ba'y buhaton o mabalaka, nahapit naman ka maundod, malunod? Then Jesus woke up and calmed the storm. Sa iyang simpleng pagmandog, no, iyang ipapunong ang kusog na balon o ang kusog na hangin. After that, Jesus said to his disciples, Why are you terrified? Do you not yet have faith? Nanong nalisan man kamo? Wala pa kamo'y pagsalig? Many friends, these words of Jesus could also be aptly applied to us. No? Nato, hindi ma-apply sa atong kinabuhi. Sa panahon na makalimot kita sa gaho, sa kaayo sa Ginoo, na kanunay nag-uban ka nato, although sometimes makabati kita ng walang natulog siya, wala maminaw, wala magpakabala sa atong debate. No? Pero hindi makapakusog, makadasli ang takanako. Nganong nalisan man kamo, wala ba kamo'y pagsaling? Faith o pagsaling may soul, kini ang ipangayo sa Ginoo kanato. What kind of faith do we need to possess? Kini mo ang ilawong na pagsaling nga Ginoo mag-uban kanato sa tanan ngayon. A kind of faith that stays in our minds and hearts firmly that Jesus will be with us at all times. Trust that Jesus is always with us. Dili taan ay mahadlok, kaya ang Diyos naaraman sa doon, ug dili ubiyan nato. Kini ang hugot na pagsalig na ang tanan, ubos sa gahom sa Diyos. Maski ang malulugangin, iya mapapulong. A faith that firmly believes that everything is under God's control. Hinaot na tayo ng aming na klase na pagsalig. Ingon aming kalaong na pagsalig. But yes, my friends, at some point in our life, at certain times, we have also asked this question,
Why does God seem to be asleep sometimes? Namumura, natulog man ang Ginoo taniwala sa mga unos sa atong kinabuhi. Ngano ko sa muraman o natulog lang siya? Well, Jesus appears to be asleep for a reason. Somebody suggested that sometimes it is so because Jesus would like us to call on Him by praying. Kaya usahay makalimot pagta. Usahay makalimot ta o tawag ka niya. Tutawag ka niya kung natin problema. Pero kung wala problema, di man ka matawag niya. Di man ka matuon niya. Maluola ka niya kung natin pagkakataon. So that's the motive. Jesus would like us to call on Him by praying. Gusto niya mapukaw ng ako siya pinaagi sa ako mga pag-ampo. Maluola kita kanya. Dili lang sa panahon sa panginahanlan, kundi kanunay sama sa tinuod ng higala. Sa tinuod ng higala, di ba nabulood lang kay panginahanlan ka? Kundi papaskuko lang ka ang relasyon sa higala. Pagpayang kita niya ng higala. In times of prosperity, in times of adversity, in ups and downs, lubog kita sa higala. Saan kong Ginoo? No? And in our prayer, Jesus wants us to trust in His power and help. My dear friends, there's this beautiful saying that goes, not all storms come to disrupt our life. Some come to clear our path. Tinuod ang mga bagyo na moagi sa atong kinabuhi. Dili mausahay ka ako. Kung dili makapausap, baya nato. Paghatag ka nato, o kaayuhan. Ini mga bagyo na mabot sa atong kinabuhi. Paghatag, usahay, o kaayuhan. Every storm that comes to our life transform us. Bubagpo ka nato, makapapagpo ka nato. Ato na yung mga bagyo na maghahatag nato o leksyon. No? Ang uban pagpahimo nato likod o gani na apoy bagyo na makatun nato sa saktong dalan o maayong kahintang. Hindi makitawag nato blessings in disguise. Kung sa dili kita discourage o mahirap mag-curse sa akin mo kung mga storm sa kinabuhi. Kaya kung mga storm sa mga kinabuhi, maghatag na o kabagpuhan, kaayuhan. May suot kung kita nakakaroon kaliwala sa bagyo sa kinabuhi. Mga bagyo na kasi natin karoon sa mga paghampas sa mga balon sa pagsulay, hinapon, kinigibang-ingit na karoon ano na puto ni Jesus, magnasin ka nato o magpabili natin bigod. Have faith. Si Jesus di lang magpahulay sa atong mga kalisod. Siya andam moingon sa hangin o sa dagat, hilong. Usahay hindi man mawala ang hangin, hindi man mawala ang problema. Sumala sa iyang kabubuton, pero himuon niya kita lingkod. Pasagto niya kita sa iyang kabubuton. Usa kinahanglan ang gawang kapagtuo. Sometimes, ang ato mga pag-ako, hindi paminaw, paminaw ang Ginoo. Lahi lang niyang pamaagi. Lahi ang niyang pamaagi. Usa, kung hindi mawala ang mga bagyo, masih kita nagsaling kaniya, mga itaglandag, ang napasagtod kita niya sa iyang kabubuton. Usa ayaw kahadlok, saling sa Ginoo, sa kaayaw sa Ginoo. Ipadayon ang pagtuo, kay upang Jesus, walay bagyo na dili nato.
kalagpasan. Manindumit ang tanan. Bisa ng hangin ug ang dagat ni patuo sa anak sa Dios, musa masalingon kita mag-ampo karon aron muluran ang kagubot sa atong kalibutan. Dayon kita Ginoo, paluran nga ang mga unos sa among kinabuhi. Ginoo, paluran nga ang mga unos sa among kinabuhi. Nga ang Ginoo magtutol sa simbahan, ilabi na niining nag-alintabong katubigan na nagtulga sa paglunod niining. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paluran nga ang mga unos sa among kinabuhi. Nga ang mga pangulo sa gubod nga mga nasod, sa walay buas pagpudlay aron makabot ang nalinaw o hustisya sa ilang nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paluran nga ang mga unos sa among kinabuhi. Nga pinaagi sa pangama ni Maria ang bituon sa dagat, ang mga marinero, mga mananagat, ug sila nga nagsalig sa kadagatan alang sa ilang panginabuhian, malikay sa tanang kakuyaw o disgrasya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paluran nga ang mga unos sa among kinabuhi. Nga ang mga baldado ug sila kasang balatian nalaygay, magagaplag o kalinaw sa kaugalingon diha sa makaaling nga gahom ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paluran nga ang mga unos sa among kinabuhi. Nga imo utang isipon na tapos ug mapusdanon alang kanamo, nga ang halatong Teofilo kamumon pabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paluran nga ang mga unos sa among kinabuhi. Nga ang mga nangamatay magkatagamtang na sa tunhay kalinaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paluran nga ang mga unos sa among kinabuhi. Naging tumamahan ang mga pagsulay o mga kasamo sa kinabuhi. Ikuso-kuso sa bagyo, magputli ka na mo o magdala tunay kalinaw sa among mga kalan. Kini ang ipangayang pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga isuon, pag-ampo ka mo ang ako ng sakripisyo tuwatan na sa Diyos na mahal ang kagagahan sa tanan. Tuwatan na sa ilang sakripisyo ikan sa imong mga kami, alam sa pagday maghimaya sa iyong anak, alam sa kapakasalanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatapag ang tanan mo, ang nadawi man sa kini, na wala makapubos, inunuan, nakasanto sa tibok nga kadungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, paghimo ta nga pagpahimo kanimo ang among mga
kaluwasan. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manahaw sab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunhay ug makagagahon sa tanan. Angay matarong ngayon nga magdayon kami sa mga kahigulungan sa imong grasya nila sa among pagpalando sa kahigitan sa tanan nimo mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunay Birhen, mao'y dakulang mong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo biya sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahigulungan sa imong nakulat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwag nag-aapit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsulong sa kamapausan ni Maria imong alagad, imo siya gibayaw sa pagkainahan sa mananungo sa tanang katawan, nga baos kay sa Kristo among Ginoo. Ug usa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasanyaw kami sa imong himaya, tuyog sila walay hunong nga pagkaon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa lahat ng santos. Ipadala mo sa Espiritu pag santos ni magasa. Araw ngayon mo kinialan ka namo ang lawas ug dugo niya sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaulingon, may kuha siya ang pan. Ipasalamat kanimo. Pipikas o mihatag iningan ko siya matinunan o mingon. Dawat at ininyo ang tananong kanan. Kaya kini mo ang lawas na itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, ipasalamat kini ko pag-usap, ihatag ini ngadto sa mga tinunan o ingon. Dawatan ninyong Panginoon ang mga tanang ikan ini, kay kini maunggali sa akong dugo. Sa pag-utunhay ng kasabukan, ang dugo ay ulang alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao, aron ang masalama sa iyo. Buhat kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Ang paghandong sa kamatayan o pagkabanhaw niya sa Kristo, nagahalan kami kanimo ang mahaninimpan sa kinabuhi o kali sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip maayahan ng mga tubang o mualagad kanimo. Himo ang kami ng mga lawag sa lawas ng tubo ni Kristo, magkahilusan niya sa Espiritu Santo. Hinungtami ninyo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahimbit kami diha sa gugma. O ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinungtami sa mga among mga igsoon na nakamatay, malaumon ng mabanhaw sila, ug ang tanang nakamatay niya sa imong kaluoy. Dala sila tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong kaon. Kaluoy kami tanan, himo ang kaming angyan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inang ulay sa Dios, uban ni San Jose ang Bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa Katolikan. Uban kanila may kawaday kung kami kahimayaman, pinaangin niya sa Kristo imong anak. Pinaali kaniya uban kaniya biha kaniya dihatag na kanimo magagagang nga amahan diha sa kahiusan sa Espiritu Santo ang tanan dumugong himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon ang pagkasabahan ng gamitan ng mga puno kagitutukan nato sa atong Panginoon. Amahan namong nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan,
Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Inunuwa luwasa kami sa tanang gawtan. Pangayon kami mo Ginoo kay mo kami luwason sa tanang gawtan. Tatagi kami sa kalinaw ni panahon na karong tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala o mahingay sa tanang kasamo. Samtang nagabaway kami ng nagaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo ang mong malalubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo, naging ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ka ng mga sala, o bilang pagsaling sa imong simbahan, o sibo sa imong kabuhukon, matali kami sa imong kalinaw o kahilusa. Ikaw magbuhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay panaanin. Manausab kanimo. Ipakita ng pagkikisunan. Peace be with you. Kini mao kordero sa Dios nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan at igapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Kami nangalawan sa Langinoon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog, paghandog, kag Maria kanunay Birhen. Sa among pagsunod kaniya, paghahimong ta pag-alagad, ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among ipangayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Graciously accept, we ask you, Lord, the prayers of your church, that having overcome all adversities and errors, she may serve you in complete freedom. Almighty and eternal God, source of salvation for all who believe, hear us as we seek the help of your mercy for your sick children, so that after their health has been restored, they may give you thanks in your church. O God, who led our forefathers through the Red Sea and brought them forth from the deep water, singing the praise of your name, we humbly ask you that you protect your children on their journey now, save them from dangers, give them a firm hope and the strength of your grace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manaasa kanimo. Panalangin kaninyo ang Diyos na magkagagawang sa tanan, ang Amahan, ang Kanan, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa na natalina ang upuan ni Kristo. Salamat sa Diyos.